Kabanata 231. Agad na huminto si Layton sa gitna ng kanyang rant matapos marinig mula kay Sandy na si Jared ang nagpatawag. Kanya, I need to play dumb in front of Jared now and trick him to lowering his guard. Pag meron ako, yaman at kapangyarihan sa hinaharap, 2 beses kong babayaran ang kanyang kahihiyan. Matapos kumpirmahin ang address kasama si Sandy, umalis kagad si Layton patungo sa Meadow Restaurant. Bumalik si Sandy sa kanyang upuan at tahimik na ibinalita kay Jared. Malapit na siya rito. Si Jared ay tila walang pakialam sa kanyang mga salita. At napangiti si Leroy. Ang huli ay nanunuya. Ipagpatuloy mo ang iyong pagkilos. Pagkatapos, kapag nandito si Mr. Scott, malulunod ka sa sarili mong mga luha. Ngumisi si Jared kay Leroy at sumagot. Tingnan natin iyon. Kahit na tiyak na iiyak ka mamaya. Ano ang sinabi mo? Iiyak ako. Paiiyakin kita ngayon din. Tahol ni Leroy bago kumuha ng bote ng alak. Naalarma. Napasigaw si Sandy. Leroy, galit ka ba? Ibaba mo ang bote ng alak na iyan ngayon din. Sandy, bakit takot na takot ka kay Jared? Siya ay maaaring nakapick up ng ilang mga galaw sa panahon ng kanyang oras sa likod. Bar. Ngunit ito ang kerahan ni G. Lewis. Hindi siya maglalakas loob na magtaas ng daliri dito. Lumapit si Leroy kay Jared. Banta at panunuya. Akala mo ba ang galing mo? Ha, Jared. Dahil nabali mo ang binti ni Warwick. Tingnan natin kung ang lakas ng loob mong hawakan ako. Sampal. Halos hindi pa natapos ni Leroy ang kanyang pangungusap nang sampelan siya ni Jared sa mukha. Ang lakas ay naglabas ng 2 niyang ngipin mula sa kanyang bibig. At agad na namamaga ang kanyang pisngi. Pang-asar ni Jared. Kailanman. Hindi pa ako nagkaroon ng taong nag-alok ng sarili para sa isang sampal. Ito ba ay komportable? Gusto mo bang pumunta ulit? Si Leroy ay nakakita ng mga bituin. Marahil ay nakoncussed sa kung gaano kalakas ang paghampas ni Jared sa kanya. Sumugod si Pamela para alalayan si Leroy at nagtanong. Oh my God! Leroy! Ayos ka lang ba? Jared! Paano mo siya nataman? Nasa mainit na sabaw tayo ngayon. Nag-aalalang sambit ni Virgil. Gulat na nakasulat sa lahat. Kanyang mukha. Parehong hindi makapaniwala ang kanilang mga kaklase. At sinimulan nilang pagsabihan si Jared ng buong galit. Ano ba, Jared? Paano mo masampal si Leroy? Lahat tayo ex-classmates. Hindi na kailangang maging marahas sa isa't isa. Hintayin mo na lang. Dead meat ka. Bam! Biglang ipinatong ni Jared ang kanyang mga palad sa marble dining table. Nabasag ang isang tipak ng tabletop. Na epektibong isara ang lahat. Nilaibot ng tingin ni Jared ang mga tao habang sinasabi niya. Nabulag ba kayong lahat noong si Leroy ay halos nagmamakaawa na bugbugin. Nagpatuloy ang katahimikan. At lahat ay mukhang hindi komportable. Tama siya. Tanong ni Leroy. Paano ninyo maaakusahan si Jared na nagkakamali? Nagsalita si Sandy. Pataas. Binasag ang katahimikan. Ang kanyang pag-uugali ay naguguluhan sa kanilang mga kaklase. Wala silang ideya kung ano ang nilalaro ni Sandy. Bahagyang nakabawi si Leroy sa kanyang sentido noon. Pinandilatan niya si Sandy bago itinoon ang atensyon at galit kay Jared. Hindi ako makapaniwalang ang lakas ng loob mong tamaan ako. Jared, hindi mo iiwan ang silid na ito sa isang piraso. Ako, garantiya ito. Nagsimula siyang madapa patungo sa pinto para hanapin si Benji. Natarante si Virgil at hinayla ang manggas ni Jared. Sabay sabing, Jared, humingi ka lang ng tawad. Pagkatapos ay maaari tayong mag-scram. Ngumiti lang si Jared sa nag-aalalang kaibigan at sumagot. Sit tight, Virgil. Bibigyan kita ng mahalagang pagkakataon. Ngayon, pagdating pa lang ni Leroy sa pinto, bigla itong bumukas mula sa labas ng Huffing Layton. Umabot ng 180 ang ugali ni Leroy nang makita niya si Layton. Ngumiti siya ng malapad at bumati. Mr. Scott. Inaabangan namin ang iyong pagdating. Please, umupo ka na. Ang kanilang mga kaklase ay sumama kay Leroy sa pagbutter ng Layton.
Hindi sila pinansin ni Layton. Bahagya pang nasusulyapan si Sandy habang naghahanap ng kung sino sa kwarto. Minsang nakita niya, Jared. Tumalon siya ng bahagya at nagbilain para sa kanya. Lumapit si Layton kay Jared at magalang na sinabi, Mister, pagkakataon, sumugod ako sa lalong madaling panahon pagkatapos. Alam kong hinahanap mo ako. Maliban kay Sandy, nalaglag ang panga ng lahat sa ipinakita ni Layton. Bakit parang VIP ang kausap ng tagapagmana ng pamilya Scott kay Jared? Hindi ba magkaribal sila sa pag-ibig? Nilaibat ng tingin ni Jared ang natulala niyang audience bago siya nanunuya. Tinuro niya si Leroy at sinabing, narinig ko, na may ilang pakikitungo sa kanya ang mga Scott. Napatingin si Layton kay Leroy. Bumaba ang kanyang tingin sa namamagang pisngi ng huli. At tila sinalo niya ang kay Jared. Hindi nasabi na pahiwatig. Sagot niya, Mister, malamang, na-outsource namin ang mga bahagi ng dalawang pag-unlad ng ari-arian. Mga proyekto sa kanya. Gayunpaman, malapit na naming tapusin ang aming partnership sa kanya. At magsasagawa ako ng mahigpit inspection sa kalidad ng kanyang trabaho. Kung makatagpo kami ng anumang hindi kasiya siyang gawain, ibabawas namin ang kanyang komisyon sa proyekto at aidmande siya para sa mga pinsala. Bahagyang tumango si Jared. Lihim na humanga sa mabilis na pagpapatawa ni Layton. Natigilan si Leroy sa sinabi niya, Ginoo, Scott, anong ibig sabihin nito? Ang ating pagtutulungan. I-dissolve namin ang aming collaboration at I hold ang iyong project commission. Ikaw ang mananagot. Anumang pinsalang natamo dahil sa pagwawakas ng ating partnership. Naiintindihan mo ba? Malamig na putol ni Layton at umirap. Kay Leroy, wala na siyang natitirang kagandahang loob matapos maghintay ng kamay at paa kay Jared. Ito, nauutol na sabi ni Leroy. Hindi magawang maisip ang mga nangyari. Tumayo si Jared at tinapik si Layton sa balikat. Sinabing, iniligtas ng iyong ugali ngayon ang iyong buhay. Ngunit hindi ito sapat para iligtas ang pamilya Scott. Hindi ko hahayaan siya o ang mga Scott na mabalisa ng ganoon kadali. Ang pagligtas sa kanyang buhay ay ang pinakamaraming magagawa ko para sa kanya. Doon, ay higit pang mga kakilakilabot na nakalaan para sa kanila. Ang casual na pagbabante ni Jared ay napahinto agad si Layton. At ang huli ay agad na lumuhad kay Jared. Nagmamakaawa, Ginoo, pagkakataon, hanggat maaari mong iligtas ang pamilya Scott mula sa lubos na pagkawasak. Nangangako kaming pagsilbihan ka at ang iyong interes sa buhay, bilang pagpapakita ng aming sinseridad. Maaari naming ilipat ang pagmamay-ari ng aming dalawang ari-arian. Development company sa ilalim ng iyong pangalan. Naglabas siya ng dalawang hanay ng mga kontrata. Si Layton ay dumating na handa, na nagpapatunay na siya ay higit pa sa isang mayamang playboy. Gusto niya si Jared. Maniwala sa kanyang paggalang at baliwalain siya bilang isang banta sa hinaharap. Dahil sa presensya ni na Walter at Tommy, naging mahirap para kay Layton na isagawa ang kanyang mga plano kanina. Itong reunion ay kaya ang perpektong pagkakataon para kay Layton na mag-alok ng kanyang regalo. Nagulat si Jared sa alok ni Layton. Nakuha ng pamilyang Scott ang kanilang kayamanan at reputasyon mula sa pagbuo ng real estate. Ang kanilang impluwensya sa Horrington ay walang alinlangan na bumagsak pagkatapos nilang ihandog ang dalawa kanilang mga kumpanya kay Jared. Gayunpaman, ang mga Scott ay napakayaman na maaari pa rin silang mamuhay ng comfortable pagkatapos na iregalo kay Jared ang kanilang mga kumpanya. Ito ay isang mas mahalagang bagay upang makuha ang awa ni Jared at matiyak ang kanilang kaligtasan. Natanggap ni Jared ang mga kontrata ni Layton, na ikinatuwa ng huli, kung tatanggapin niya ang kilos na ito ng mabuting kalooban. Ang aming, maaaring may paraan ang pamilya sa gulo na ito. Kung gayon, ililibre ko ang pamilya Scott sa iyong taos-pusong alok. Pinirmahan ni Jared ang mga kontrata. Tinatakan ang kaligtasan ng mga Scott. Siya ay lubhang nangangailangan ng sapat na pondong iniaalok ng kanilang mga kumpanya. Ang mga halamang gamot na binili ni Josephine ay nagkakahalaga sa kanya ng milyon-milyon. Ito ay isang magastos ngunit kinakailangang paggasta.
Dahil sa mahinang espiritual na enerhiya sa itaas. Dragon Summit at ang mabilis na pagkaubos ng mga mapagkukunan sa Starry Compass. Kinailangan ni Jared na umasa sa paggawa ng mga elixir mula sa mahalagang mga halamang gamot upang mapataas ang bilis ng kanyang paglilinang. Siya, kailangan upang makamit ang foundation phase bago ang kalagitnaan ng Hulyo upang makakuha ng pwesto sa Nameless Island. Ang pag-asa sa mahinang espiritual na enerhiya lamang ay magdadala sa kanya ng mahabang panahon upang makamit ang foundation phase. Nagpasalamat si Layton. Salamat, Mr. Chance. Sa awa mo sa aming pamilya. Tapos ka na dito. Pinalis siya ni Jared sabay wave ng kamay. Tumayo si Layton at yumuko ng malalim kay Jared. Pagkatapos ay umikot siya at lumabas ng kwarto nang walang tipid kay Sandy. Isang sulyap. Hinarang ni Leroy ang kanyang paglabas. Nagalit sa sinabi ni Layton kanina. Hiniling niya, Mr. Scott, pumirma kami ng kontrata. Paano mo maaaring wakasan ang aming partnership sa isang kapritsyo? At saka, hindi mo lang hawak ang komisyon ng proyekto ko. Hostage. Magwala. Inip na saway ni Layton. Ano ang maaari mong gawin kung tumanggi akong ilabas ang iyong bayad? Leroy stilled his nerves and threatened. Hindi ako natatakot sa iyo. Ikaw ay maaaring isang Scott. Ngunit ikaw ay nakakaawa na nagmamakaawa para sa awa ni Jared ilang minuto lang ang nakalipas. Dapat mong bayaran ng buo ang aking komisyon sa proyekto kung ikaw. Kanselahin ang kontrata. Ang pinsan kong si Benji ay isa sa mga tauhan ni Mr. Lewis. Wala akong pakialam sa pagsali sa kanya kung nagiging pangit ang sitwasyon. Bagamat wala siyang ideya kung bakit tila napaka-differential ni Layton kay Jared. Ang prioridad ni Leroy ay ang kumikitang komisyon ng proyekto upang matiyak ang patuloy na operasyon ng kanyang kumpanya. Sa huli, ang pamilyang Scott ay walang kapantay sa katapangan ni Tommy. At ginamit ni Leroy ang katotohanan iyon sa kanyang kalamangan. Tanga asterisk sa bumantong hininga si Layton. Hindi niya pinansin ang nagngangalit na si Leroy at umalis. Sinunod ni Tommy ang bawat salita ni Jared. Hindi ako makapaniwalang iniisip ni Leroy na kaya niyang sakyan ang impluwensya ni Tommy. Pagkatapos ng pag-alis ni Layton, ibinaling ni Leroy ang kanyang galit kay Jared. Na agad na sinisisi sa kanya. Sumimangot siya at sinabing, Jared, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para takutin si Layton na sumuko. Pero ako, hindi natatakot sa'yo. Sisiguraduhin kong mapahamak ka ngayon. Sa wakas, humakbang si Leroy para hanapin si Benji. Nabalot ng awkward na katahimikan ang silid pagkatapos niyang umalis. Napatingin ang lahat kay Jared. Nagtataka kung paano siya, parang pinulupot ni Layton sa daliri niya. Sa halip ay tinitigan ni Juliet si Sandy. Hesitantly, she asked, Sandy, break na ba kayo ni Layton? Ikaw ba ay hindi? Mas mahaba ang magiging manugang ng mga Scott. Ang tanong niya ay napabelang ng lahat ng nagtatanong na tingin kay Sandy. Nagalit at nalilito. Tumango lang siya bilang pagbibitiw. Ang mga tao ay sumabog sa mabangis na bulong ng sama ng loob. Kaya pala pinagtatanggol niya si Jared kanina. Mukhang may itinapon ng tagapagmana ng pamilyang Scott. Kung tutusin sa ugali niya kanina. Hindi ko akalain na iisipin ni Layton na ligawan ulit si Sandy. Paf! Umarte siya na parang kasama pa rin siya sa pamilyang Scott. Si Sandy ay naging wala sa kanilang mga mata ngayong ang kanyang coveted na pakikisama sa mga Scotts. Naging walang bisa. Ang paggalang ni Layton kay Jared ay hindi nagpakalma sa pagkabalisa ni Virgil. Nagbabala siya. Tayo na, Jared. Ginoong Lewis. Hindi man lang kumukurap kapag nakapatay siya ng tao. Talagang nag-aalala siya sa kaligtasan ni Jared dahil sa wakas ay umalis na si Leroy para ipatawag ang isa. Mga tauhan ni Tommy. Ngumiti si Jared at nagtanong. Nakita mo na ba si Tommy Louis sa laman? Hindi. Umiling si Virgil. Kung gayon, paano mo malalaman na hindi siya kumukurap kapag nakapatay siya ng isang tao? Pang-asar ni Jared. Natatakot na sagot ni Virgil. Jared, nagbago ang mga bagay noong nasa kulungan ka. Ang mga miyembro ni Mr.
Louis Templar Regiment at Stephen Fisher's Crimson Dragon Gang ay walang awa ng mga mamamatay tao. Lahat ng tao sa nabalitaan ng lungsod ang tungkol sa kanilang nakamamatay na pagsasamantala. Lalong lumawak ang ngiti ni Jared habang pinapalakpak si Virgil sa balikat at hinihikayat. Huwag kang mag-alala. Wala. Mangyayari sa aking relo. He then tossed the signed contracts to Virgil and uttered, "I'm too busy. Ikaw. Dapat pamahalaan ang mga ito sa ngalan ko." Natigilan si Virgil. Nauutil niyang sabi, Jared. Sobra naman. Wala akong ideya kung paano pamahalaan ang isang kumpanya. Walang ipinanganak na marunong mag-manage ng kumpanya. Maaari kang laging matuto. Pinalamanan ni Jared ang mga kontrata sa mga kamay ni Virgil at iginiit. Magtrabaho ng husto. At inaasahan kong tawagin kang CEO. Mr. Hancock. Nanginginig ang mga kamay ni Virgil habang hawak niya ang mahahalagang kontrata. Namula siya. Napuno ng pasasalamat. Na-absorb siya sa mga daydream ng kanyang hinaharap na buhay bilang isang CEO. Si Virgil na ngayon ang kinaiinggitan ng bawat kaklase. Pagkatapos ng lahat, siya ay naging CEO ng 2 multimillion kumpanya sa isang kisap mata. Ang ilan sa kanila ay nagsisi sa kanilang desisyon na kutsain si Jared sa halip na suportahan siya. Tulad ni Virgil. Mula sa simula, maya-maya lang. May sumipa sa pinto ng kwarto. Isang binata na nakasuot ng matulis na suit ang pumasok. Sumunod ng ilang kahanga-hangang security guard. Si Leroy ay bahagi ng grupo. At itinuro niya si Jared habang idineklara niya, "Benji, iyon ang taong tumama. Ako, kailangan mo siyang turuan ng leksyon." Pinandilatan ni Benji si Jared at nagtanong, kumilos ba siya ng mag-isa? Sinuri ni Leroy ang silid. At ang kanilang mga kaklase ay nagmamadaling naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila at Jared sa takot na madala sa gulo na ito. Nanginginig si Virgil sa takot. Ngunit determinado siyang tumayo sa tabi ni Jared. Ang kanyang pagpapakita ng katapatan ay nagpagalit kay Leroy. Natumahol. Alisin mo rin ang taong nasa tabi niya. Sa kanyang pagtataka, sinampal ni Benji si Leroy sa gilid ng kanyang ulo at pinagalitan. Walang silbi. Tinawag mo ako. Harapin mo yung 2 tanga. Napaungol si Leroy. Si Benji. Isa sa kanila ang lumabas sa kulungan kamakailan. Nakakuha siya ng ilang mga galaw habang siya ay doon. Kaya tumatakbo siya sa ating mga bilog. Ngumisi si Benji. Sa hanggang kakasama. Nagkamali siya ng paniniwala na nagtagal si Jared sa bilangguan dahil sa mga krimen sa ilalim ng lupa. Ang layo nun. Benji. Binugbog niya si Layton Scott dahil sa pagiging girlfriend niya at sinampal ng 3 taon. Pangungusap. Mabilis na paliwanag ni Leroy. F***. Unexpected yun. Natawa si Benji. Well, mukha nga siyang malas. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging isang simpleng tao kung maglakas loob siyang saktan ang pinsan ko. Kinuha ni Benji ang isang bote ng alak at dinala ito sa ulo ni Jared. Ang ilang mga batang babae ay sumigaw sa takot. Namutla si Virgil. Ngunit nagngangalit siya at humawak ng upuan. Handang ipagtanggol si Jared sa atake ni Benji. Bahagya siyang nakagalaw nang biglang sumuntok si Jared. Nakarating ito ng parisukat sa tiyan ni Benji, na nagpalipad sa huli. Napapikit si Benji sa sarili. Humihingal sa sobrang sakit. Okay ka lang ba, Benji? Tanong ni Leroy habang sinusubukang tulungang makatayo ang pinsan. Kunin mo siya. Ungol ni Benji, na nag-udyok sa mga security guard na kumilos. Sinampahan nila ng mga batute si Jared. Sigaw ni Virgil. Tumakbo ka, Jared. Pipigilan ko sila. Umangat siya ng upuan at tumakbo papunta sa mga nag-aabang na lalaki. Magsasalpukan na sana sila ng may anino na dumaan kay Virgil. Pagkaraan ng ilang segundo, ang mga gwardya ay nakahiga sa lupa. Umuungol sa hapdi. Lahat ito ay mga tauhan ni Tommy, na ginawa silang mga subordinate ni Jared. Iyon lang ang dahilan ni Jared. Pinipigilang ilabas ang buong lakas. Napatulala ang lahat, at maging si Leroy ay napahanga. Parang natalo si Jared. Ang kanyang mga kalaban na may kaunting pahiwatig ng pagsisikap.
Malungkot na minamaliit ni Benji ang mga kakayahan ni Jared. At dumaing siya. Dalhin mo si Mr. Lewis dito kaagad. Nagmamadaling lumabas ang isa sa mga waiter. Kinabahan ang lahat ng tao sa silid ng maisip ang pagdating ni Tommy. Sila ay mga tagamasid lamang. Gayunpaman, naunahan siya ng reputasyon ni Tommy. Jared. Nag-aalangan na tawag ni Virgil. Hawak niya pa rin yung upuan kanina. Nakangiting nagtanong si Jared. Natatakot ka ba, Virgil? Naikuyom ni Virgil ang kanyang panga at umiling. Walang dapat ikatakot sa puntong ito. Handa na ako. Lumaban hanggang dulo. Nakuha niya ang isang tahimik na ngiti mula kay Jared. Lalong lumakas ang pagmamataas ni Leroy habang inaabangan ang pagdating ni Tommy. At nagbabala siya. Mag-ingat ka, Jared. Minsan si Mr. Nandito na si Lewis. Dudurugin ka niya. Hindi na ako makapaghintay. Matigas na sagot ni Jared bago bumalik sa kanyang upuan. Cool na parang pipino. Sa katunayan, matagal nang hinihintay ni Tommy ang pagdating ni Jared sa ikatlong palapag. Sa kabila ng kanyang nag-aalala sa matagal na pagkawala ni Jared. Ayaw niyang madaliin si Jared at matiyagang maghintay para sa pagdating ng huli. Isang waiter ang pumasok sa kwarto ni Tommy sa ikatlong palapag at sinabing, Mr. Lewis, may problema. Nangyayari sa ibaba. May bumugbog kay Benji. Ano? How dare they make trouble in my restaurant? Isa ba itong taga Crimson Dragon Gang? Tanong ni Tommy. Napatalon sa isang iglap. Nagmamadali siyang bumaba habang nagpaliwanag ang waiter. Hindi ako sigurado. Pero napakalakas niya. Kumunat ang noo ni Tommy. Kung malakas siya, halatang nandito siya para manggulo. Walang iba kundi si Crimson. Ang Dragon Gang ay naglakas loob na guluhin ang mga bagay sa aking lugar. Maaaring sila na dahil napahiya lang si Steven. Mga araw na mas maaga. Hindi nagtagal. Dumating si Tommy sa ikalawang palapag. Sinipa niya ang pinto at akmang sasawayin. Ang magulo hanggang sa makita niya si Jared na nakaupo sa kwarto. Mabilis niyang nilunok ang mga panlalait sa dulo ng kanyang dila, at hindi niya namamalayan na nanginginig sa takot. Palibhas ay walang pakialam sa emosyon ni Tommy. Nagpumigla si Benji na bumangon at tumikim. Mr. Lewis, siya. Hindi siya pinansin ni Tommy at nagbeeline para kay Jared. Tuwang-tuwa si Leroy nang lumapit si Tommy kay Jared. Tinuya niya, patay na karne ka, Jared. Sa gulat niya, magalang na binati ni Tommy si Jared. Mr. Pagkakataon. Tahimik. Inilapag ni Jared ang kanyang tasa sa mesa. At agad itong nilagyan muli ni Tommy para sa kanya. Ang lahat ay nakatingin sa hindi makapaniwala. Natulala sa mga pangyayari. Lumitaw si Tommy na sumamba kay Jared tulad ng ginawa ni Layton kanina. Tila hindi nila maisip na maaaring magkaroon ng gayong impluwensya si Jared sa mahahalagang lalaking ito. Si Leroy at Benji ay marahil ang pinakanatsulala sa kanilang lahat. Nauutol na tanong ni Benji. Mr. Lewis, sino siya? Napagtanto na niya na masyado niyang mali ang paghusga sa sitwasyon. Sa halip na sagutin siya, nagtanong si Tommy, gaano ka nakatagal naglilingkod sa akin? Benji. 5 taon na ang nakalipas. Mr. Lewis. Nauutol na sambit ni Benji. Kalmadong tinapik ni Tommy si Benji sa balikat at nagkomento. Mahabang panahon ang 5 taon. Ang kanyang misteryosong pahayag ay nagpadala ng mga alarm bell sa ulo ni Benji. Na agad na lumuhad sa harap ni Tommy. Siya ay hindi estranghero sa personalidad ni Tommy. At ang kanyang kasalukuyang katahimikan ay nagsasalita tungkol sa kanyang pagpatay. Layunin. Bangulong si Benji. Pakiusap. Iligtas mo ang aking buhay. Mr. Lewis, please. Hindi natinag si Tommy habang inihagis niya ang isang matalim na punyal sa lupa at sinabing, putulin mo ang iyong kamay. Tinitigan ni Benji ang punyal. Pagkaraan ng saglit na pag-aalinlangan, hinawakan niya ang punyal at ibinaba. Sa kaliwang kamay niya, isang nakakaiyak na hiyaw ang napuno ng hangin nang putulin ni Benji ang kanyang kaliwang kamay. Ang madugong eksena ay natakot sa lahat sa katahimikan. Higit sa lahat si Leroy.
Hinawakan ni Benji ang kanyang dumudugong palso at lumabas. Salamat sa pagligtas sa aking buhay. Mr. Lewis. Coldly. Tommy tossed out. Huwag kang magpasalamat sa akin. Salamat Mr. Chance. Salamat, Mr. Chance. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo. Lumingon si Benji at lumuhad sa harap ni Jared. Nauutol na sabi ni Leroy sa lubos na hindi makapaniwala. Di Benji. Napatitig siya sa pinsan. Natulala sa nakakakilabot na mga pangyayari. Sinigawan siya ni Benji. F***er. Lumuhad ka ngayon din. Dahil sa pagsuko. Dali-daling napaluhod si Leroy. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo at nakatikom ang kanyang bibig. Tumayo si Jared at naglakad patungo sa labasan. Sinundan siya ni Tommy at malamig na hinarap si Benji. Your cousin was disrespectful toward Mr. Chance. Gagawin ko. Magtiwala kang tuturuan mo siya ng leksyon. Naiintindihan mo, Mr. Lewis. Time na tumango si Benji. Itinaas ni Jared ang isang daliri at itinuro si Pamela. He commented, "Deal with this woman too." Namumutla na si Pamela at nanginginig sa takot. At nawalan siya ng malay sa gulat ng itinuro ni Jared. Labas niya, "Oo, Mr. Chance. Naiintindihan ko." Ang sagot ni Benji. Hinayaan ni Jared ang kanyang tingin na maglibot muli sa silid. At lahat ng kanyang mga kaklase ay tumingin sa malayo. Sinusubukan ang kanilang mga sarili. Pinakamahusay na pag-urong sa kanilang sarili. Nagtago si Juliet sa likuran. Takot na maranasan niya ang parehong kapalaran. Pamela o Leroy. Sa wakas, dama po ang tingin ni Jared kay Virgil. At ngumiti ito. Magsikap ka, Virgil. Nagtitiwala ako sa iyong kakayahan. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap sa hinaharap, maaari kang humingi ng tulong kay Tommy. Tommy piped up, "Oo naman. Virgil, maaari mo akong kontakan anumang oras para sa tulong." Paulit-ulit na tangulang ang naisagot ni Virgil. Napalakas ang loob ni Benji nang umalis sina Jared at Tommy. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si Leroy at Pamela sa labas ng restaurant. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang takot na hiyawan. Hindi kinuha ni Benji ang utos ni Tommy. Nang basta-basta, nagsisi ang mga kaklase ni Jared sa ginawa nila kanina. Kung hindi nila siya tinukso at kinutya, maaaring binigyan sila ni Jared ng hindi maisip na kayamanan tulad ng ginawa niya kay Virgil. Samantala, dumating na sina Jared at Tommy sa kwarto sa ikatlong palapag. Tanong ni Jared, "May narinig ka ba tungkol kay Steven? Pinaghirapan ka ba niya?" Umiling si Tommy. Sumagot, "Wala pa. Ang kanyang Panginoon, si Hydra, ay isang pambihirang tanawin. At siya ay mahirap, para hanapin. Kahit na ang kanyang Grandmaster ay halos hindi ako tinatakot. Ang lahat ng mga ekspertong ito ng sinaunang martial arts ay wala sa akin." Panlilibak ni Jared. "Well, syempre, my lord, hindi sila tugma sa iyong walang kamatayang mga diskarte." Tumango si Tommy. Ngumiti si Jared at sinabing, "No need to butter up me." Kumuha siya ng enhancement pill sa kanyang bulsa at nag-alok, "Mayroon akong isang tableta dito na maaaring madagdagan ang iyong mga kakayahan sa pagkonsumo. Kapag kinuha mo ito, Steven, ay matatakot sa harap ng iyong katapangan." Nabighani si Tommy. Ang tableta ay mas maliit kaysa sa isang hinlalaki at mukhang lubos na hindi mapagkunwari. "Pwede ba talaga? Palakasin ang aking kakayahan." Nagtataka siyang nagtanong, "Panginoon ko, anong tableta ito? Parang nakakabilib. Ito ay isang enhancement pill. Huwag maliitin ang mga epekto nito." Ang mga halamang gamot na ginamit sa paggawa ng isang tableta ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. "Ano?" Bulalas ni Tommy at agad na nilagok ang tableta. Napuno ng init ang kanyang tiyan at nagsimulang kumalat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Hindi nagtagal. Naramdaman ni Tommy ang kanyang katawan na lumalakas sa lakas at nangangailangan ng pagpapalaya. Napansin ni Jared ang pagbabago ni Tommy at napangiti. "May backyard ba ang building mo? Sige na, subukan." "Oo meron." Agad naman siyang inilabas ni Tommy sa likuran.
May malaking bato sa likod ng restaurant ni Tommy. Si Tommy ay nagbayad ng malaking halaga upang magkaroon ng isang kasabihan na inukit. Sa bato, itinuro ito ni Jared at iminungkahi. Bakit hindi mo ay swing ang isang kamao sa batong iyon? Walang pagdadalawang isip na sinuntok ni Tommy ang bato. Basag. Nahati ang bato sa gitna. Napanganga si Tommy sa kanyang kamao. Tiyak na gumamit ako ng toneladang puwersa para basagin ang batong iyon. Tinapik siya ni Jared sa balikat at sinabing, ang suntok mo ay madaling makapatay ng toro. Ang di matapusang kakayahan ni Steven ay halos laro ng bata sa iyo ngayon. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, walang bagay na hindi masusukat. Kasanayan. Bakas ang excitement ni Tommy habang nagtatanong. My lord, meron pa ba kayo? Gusto kong lunokan ang dalawa. Pang-pills. Kung ganito na ako kalakas pagkatapos uminom ng isang tableta, halos hindi na ako magagapi pagkatapos uminom ng dalawa. Umikot ang mata ni Jared bilang tugon. Ang pill na ito ay ginawa mula sa mga bihirang at labis na mga halamang gamot. Marami akong naubos. Espiritual na enerhiya na sinusubukang likhain ang bagay na ito. Halos hindi nakita mabigyan ng isa pang tableta. Pati dalawa. Napakamot ng ulo si Tommy at tumahimik na sumagot. I got too excited. Maaaring makuha ka ng tabletang ito ng 10 milyon kada piraso. Ang martial arts ay ang lahat ng galit ngayon. Napakaraming tao ang handang gumastos ng kapalaran sa mga kakaibang halamang gamot o umarkila ng mga master para sanayin sila sa sinaunang martial arts. Ginastos daw ni Steven 200 milyon para sanayin sa ilalim ni Francis Yancey. 200 milyon. Natigilan si Jared. Gumastos siya ng 200 milyon sa gayong kaunting mga kasanayan. Tommy, maaaring makalusot sa kanyang impenetrable skill pagkatapos uminom ng isang tableta lamang. Damn! Ang pill na ito ay higit pa. Nagkakahalaga ng 200 milyon. Nagningning ang mga mata ni Jared nang matukoy ang pinagmumula ng kita. Tinanong niya, Tommy, kung gagawin ko pa ang mga tabletang ito, mabebenta mo ba ang mga ito? Panginoon, hindi ba mas mabuting hayaan na lamang nakainin ng ating mga tauhan ang mga tabletang ito kaysa ibenta? Kung kailangan mo ng pondo, ang Templar Regiment ay may isang komersyal na kalye sa ilalim ng pangalan nito. Kami ay kumukuha ng malaking kita mula doon. Kalye bawat taon. Hindi moari ni Tommy ang mga motibo ni Jared sa pagbebenta ng ganoong tableta na nagpapabago ng laro. Kung makuha ng ating mga kaaway ang tabletang ito, halos hinuhukay natin ang sarili nating libingan. Ipinaliwanag ni Jared, hindi ko ibebenta itong enhancement pill. Ito ay nagkakahalaga ng masyadong maraming pera at espiritual na enerhiya. Iniisip kong maghanda ng ilang pampasiglang table task para ibenta. Maaari nilang ibalik ang focus at magbigay ng sustansya sa utak. Bilang, pati na rin ang pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Pinapabuti din nito ang pagkalalaki ng lalaki. He then asked, magkano ang kita niyan? Komersyal na kalye na nagdadala taon-taon. Mga 200 milyon. Karamihan sa mga ito ay napupunta sa mga operasyon ng Templar Regiment. Na umaalis. Sa amin nang humigit kumulang 1/10 ng kabuuan na iyon. Ang sagot ni Tommy pagkatapos ng ilang pag-iisip. Umiling si Jared at sinabing, kailangan ko ng mas maraming pera kaysa dyan. Marahil ay nangangailangan ako ng bilyon o kahit na. Higit pa sa pagbili ng mga hilaw na materyales para sa mga tabletang ito. Kakailanganin naming maghintay ng ilang dekada kung aasa lang kami sa iyo. Commercial Street, bilyon. Huminga ng malalim si Tommy bago nagpatuloy. Panginoon, bakit kailangan mo ng napakaraming pera? Totoong ipinaliwanag ni Jared. Kailangan ko ng maraming espiritual na enerhiya upang linangin. Ang enerhiya ay masyadong mahina kahit na sa ibabaw ng Dragon Summit, na hindi sapat upang itaas ang aking mga kakayahan. Kailangan ko ng pera para makakuha ng mahalagang bagay. Herbs at gumawa ng higit pang mga enhancement na table task para mapabilis ang aking paglilinang. Tumango si Tommy bilang pag-unawa. Kumunat ang noo niya at sinabing, natatakot ako na baka wala ka.
Sapat na pondo kahit na ibigay sa iyo ng pamilyang Sullivan ang lahat ng mga ari-arian nito. Nagdulot iyon sa kanya ng tingin at pagsaway mula kay Jared. Anong ibig mong sabihin? Mukha ba akong taong mabubuhay sa pera ng kanyang babae? Nagmamadaling umiling si Tommy at itinanggi. Hindi, hindi, syempre hindi. Gusto ng Panginoon ng Dragon Sect. Huwag kang gagawa ng ganyan. Sasabihin ko sa iyo ang isang listahan ng mga halamang gamot ngayon. Lahat sila ay ordinaryong halamang gamot at hindi mahal. Mangyaring bumili sila para sa akin. Gayun din, gumawa ako ng ilang nakapagpapasiglang table task. Pumunta at ibenta ang mga ito. Maaari kang magpasya sa presyo. Nang matapos ni Jared ang kanyang pangungusap, hiniling ni Tommy sa kanyang mga tauhan na kumuha ng isang piraso ng papel upang may sulat niya ang pangalan ng mga halamang gamot pababa. Sa isang pagkakataon, pinangalanan ni Jared ang higit sa 10 sangkap. Ngunit ang mga ito ay mga ordinaryong halamang gamot na madali mabibili. Isinulat mo ba silang lahat? Tanong niya. Panginoon ko. Oo, ginawa ko. Lahat sila ay ordinaryong halamang gamot. Ang parmasya sa Horrington ay mayroong mga ito. Ngunit hindi ng maramihan. Ako, magpapadala ng ilang lalaki sa Yerringham. May medicinal base doon. Mayroon itong lahat ng uri ng halamang gamot. Mas mura kaysa ibang lugar. Sa pamamagitan nito, makakatipid din tayo ng malaki. Matapos malaman na kailangan ni Jared ng maraming pera, natutunan ni Tommy na maging matipid. Yerringham. Biglang naalala ni Jared ang lungsod na iyon. Ito ay matatagpuan ilang daang kilometro sa timog kanluran ng Horrington at siya nga ang pinakamalaking gumagawa ng mga halamang gamot sa bansa. Halos lahat ng mga halamang gamot sa bansa ay naibenta sa pamamagitan ng Yerringham. Sa paglipas ng panahon, binigay si Yerringham ibang pangalan ng City of Herbs. Hindi ako sigurado kung ang City of Herbs ay mayroong mga halamang kailangan ko. Ang mga halamang gamot na kailangan ni Jared ay bihira at mahal. Ang ginseng at reishi mushroom ay kinakailangan. Para sa paggawa ng energy condensing pill ay dapat na hindi bababa sa 300 taong gulang. Ang gayong mga halamang gamot ay matatagpuan lamang sa mga tiwangwang na bundok. Kaya, ito ay mahirap makuha. Bukod dito, ay maximize ang epekto ng energy condensing pill. Kailangan din ng snow lotus. Mas mahirap makakuha ng snow lotus. Kaya alam ni Jared na hindi niya ito madaliin. Kaya lang niya, mag-ipon muna ng yaman at pagkatapos ay kunin ang mga halamang iyon sa mataas na presyo. Panginoon, may auction house sa Yerringham. Partikular silang nagpapatakbo ng mga auction para sa mga bihirang kayamanan mula sa buong mundo. At ang mga bihirang halaman ay bumubuo sa karamihan ng mga kalakal. Babantayan ko ito. Kung meron anything that you need, I will inform you kaagad. Bulong ni Tommy. Sige, iyon lang ang magagawa natin sa ngayon. Sagot ni Jared na tumatango-tango. Matapos ibigay ang lahat ng order kay Tommy, hindi na siya nagtagal sa Meadow Restaurant at umalis na siya papuntang Sullivan. Tirahan. Dahil nakumpleto na niya ang tableta para kay William. Gusto niyang dalhin ito sa huli. Kahit na hindi pa opisyal na kinumpirma nila ni Josephine ang kanilang relasyon. Ito ay isang bagay lamang. Panahon bago naging biyenan si William. Dahil ito ay tungkol sa kanyang biyenan. Hindi nang ahas si Jared na ipagpaliban ang mga bagay. Personal siyang hinatid ni Tommy sa tirahan ng Sullivan. Pagdating nila sa entrance ng mansion, nakita nila ang isang itim na Audi na nakaparada sa harapan. Ang lisensya, kapansin-pansin ang plato, na may makikitang A00001 dito. Banal na shitty. Hindi ba yan ang sasakyan ng mayor ng Horrington? Bakit nandito? Bulalas ni Tommy nang makita. Plaka ng sasakyan. Hindi rin maiikot ni Jared ang ulo niya rito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naisip niya na hindi ito maiisip para sa mayor na dumating upang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay William. Ang pinakamayamang tao sa Horrington. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, kalaunan ay nagpa siya si Jared na pumasok.
Siya ay magiging aking biyenan sa lalong madaling panahon. Wala. Kailangan kong pigilan. Dagdag pa, ang pakikipagkilala sa mga kilalang tao tulad ng alkalde. Maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Pagpasok pa lang niya sa mansyon ay nakita niya si Josephine na nakikipag-usap sa isang binata. Sa looban. Gayunpaman, mukhang hindi siya nasisiyahan. Frederick Lowe, huwag ka nang pumunta sa bahay ko. Maaaring hindi maintindihan ng ibang tao na mayroon. May nangyayari sa pagitan natin. Sabi niya sa binata na nakakunot ang noo. Josephine, nandito lang ako para bisitahin si Mr. Sullivan. Balita ko may sakit siya. Nagdala pa ako ng 1,000 taong gulang. Ugat ng ginseng bilang regalo. Kinailangan ko ng maraming pagsisikap para makuha ito mula sa City of Herbs. Habang nagsasalita si Frederick, inabot niya ang kamay ni Josephine. Nagulat siya, napaatras siya ng ilang hakbang. Ngunit tila ayaw niyang sumuko. Nawala ang galit ni Jared nang masaksihan ang eksenang iyon at sumigaw. How dare you make advances to a lady in? Sikat ng araw. May manners ka ba, Jared? Natuwa si Josephine nang makita siya at agad na tumakbo papunta sa kanya. May bakas ng puot sa mga tingin ni Frederick nang mapansin ang reaksyon nito sa hitsura ni Jared. Sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Bubugbugin ko kung sino man ang humawak sa asawa ko, ang ungol ni Jared. Balak umanong maningil. Pasulong at nilapag ang dalawang sipa kay Frederick ngunit pinigilan ni Josephine. Hinawakan niya ang braso niya. Calm down. Hindi niya ako nagawang hawakan. Gayunpaman, naantig siya sa mga sinabi nito at mas lalo pang nahulog ang loob niya. Asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Frederick sa hindi makapaniwala. Bakit? Gusto mo bang makita ang marriage certificate? Inis na tinitigan ni Jared si Frederick habang dumampi sa mga labi niya ang pagngisi. Nawala ng masabi si Josephine. Nagtataka kung bakit hindi niya alam ang bagay na iyon. Gayunpaman, siya sa lalong madaling panahon. Natauhan siya at naisip na sinusubukan ni Jared na galitin si Frederick. Lahat tama. Ipakita mo sa akin. Sagot ni Frederick habang iniaabot ang isang braso kay Jared. Hindi niya inaasahan na sasama siya. Saglit na natigilan si Jared. Hindi ko dinala. At saka, wala kang karapatang makita ito. It's none of your business. Sabi niya bilang A. Sumilay sa labi niya ang mapanuksong ngiti. Malamang, niloloko ni Jared si Frederick. Nang makita ni Josephine ang kanyang mukha, pinigilan ni Josephine ang isang hajijek sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang bibig ng kanyang kamay. Kalahati. Bast asterisk road. How dare you try to fool me? Gagawin ko. Bago natapos ni Frederick ang kanyang pangungusap, pumasok si William sa silid na may hawak na teapot. Siya ay bahagyang nagulat nang makitang nasa paligid din si Jared. Oh, Jared, nandito ka rin pala. Halika at subukan ang tsaa na mayroon ako. Brood. Fred. Ikaw din. Matapos malaman ni William ang tungkol sa malapit na relasyon ni Jared kay Josephine, sinimulan niyang tawagan ang binata. Pangalan niya para hindi na sila gaanong magkalayo sa isa't isa. Kamangha-mangha ang lasa ng tea brewed by my dad. Subukan natin ito. Sa labis na pagkadismaya ni Frederick, iniugnay ni Josephine ang kanyang braso kay Jared at naglakad patungo sa isang pavilion sa looban. Sa kabila ng nangangitim niyang ekspresyon, naabutan pa rin sila ni Frederick. Nakaupo sila sa pavilion habang binuhusan sila ni William ng ilang tasa ng tsaa. Fred, si Jared ito. Siya ang isa na nagpagaling sa aking karamdaman. Kung wala siya, nakilala ko na sana ang aking gumawa ngayon. Sabi ng matanda at tumawa. Ginoo Sullivan, hindi ba siya ang asawa ni Josephine? Nerehistro na nila ang kanilang kasal. Tanong ni Frederick. Direktang William. Asawa. Nakarehistro ang kanilang kasal. Umalangaw-ngaw si William. Natigilan ng marinig ang tanong ng binata. Wala siyang ideya tungkol dito. Dahil hindi sinabi ni Josephine sa kanya. Nang makita ang kanyang pagkataranta, napangisi si Frederick. Kinumpirma ng reaksyon ni William ang kanyang hinala. Kanina, noon,
Naghinala siya na si Jared ay gumawa ng kasinungalingan para magalit siya. Hindi lang sila kasal, kundi, bluff din ang marriage certificate. Nagbibiro lang si Jared. Agad namang paliwanag ni Josephine kay William. Kahit na mukhang nasiyahan si William kay Jared, hinding-hindi siya papayag na pakasalan niya ang huli. Palihim. Ang kanyang ama ay isang tipikal na konserbatibong tao. Kung tutuusin, nakita ko, lumiwanag ang ekspresyon ni William nang marinig ang paliwanag nito. Nang mapansin iyon, ninisya ni Frederick si Jared sa pamamagitan ng kanyang tingin. Ginoo, Sullivan. Nabalitaan kong hindi maganda ang pakiramdam mo kanina. Kaya sinadya kong magdala ng 1,000 taong gulang. Ugat ng ginseng mula sa Yerringham. Ang gayong damo ay lubhang mahirap makuha. Binili ko ito sa isang mataas na presyo mula sa isang magsasaka. At tila, nakakapagpagaling ito ng lahat ng sakit at nagpapahaba ng buhay. Nang sabihin iyon, kinuha ni Frederick ang isang napakagandang kahon na nakabalot sa pulang tela. Itinali pa ito ng pula. Cordon. Sinasabi na ang 1,000 taong gulang na ginseng ay naglalaman ng espiritualidad. Kung hindi natin ito ibalot ng pulang tela at itali, na may pulang cordon, baka maubusan sa kahon. Paliwanag niya sabay abot ng box kay William. Fred, napakabait mo. Masayang kinuha ni William ang kahon. Kamusta ang papa mo kamakailan? Siya ba? Busy. Balak ko sanang bisitahin siya. Ngunit hindi ako makahanap ng oras. Ginoo, Sullivan. Medyo abala ang tatay ko kamakailan. Narinig mo na ba ang isang negosyante na gustong gumawa ng pamumuhunan sa Horrington? Sinamahan siya ng tatay ko lately. Pero nasabi ko na sa kanya. Pagpapaunlad ng lupa ng iyong pamilya sa kanluran ng lungsod. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na simulan ang pagproseso ng mga pag-aproba. Sa kalagitnaan ng kanyang mga pagbigkas, sinulyapan ni Frederick si Jared. I bet alam na niya ang identity ko ngayon at siguradong matatakot siya. Napatawa si William matapos marinig ang sinabi ni Frederick. Fred, maraming salamat. Kung pwede lang ang ating lupain. Matagumpay na nabuo. Hindi ko makakalimutan ang iyong tulong. Ginoo, Sullivan. Sige, pamilya tayo. Kaya hindi na kailangang maging magalang sa akin. Tinapunan ni Frederick si Jared ng isang matagumpay na tingin habang binibigyang diin niya ang salitang, pamilya. Gayunpaman, hindi man lang siya iniwasan ng huli. Sa katunayan, walang kahit isang tanda ng pagkagulat sa kanya. Mukha, kahit papaano ay nagulat si Frederick nang makita ang kalmado ni Jared at naisip niya na hindi pa niya napagtanto ang kanyang pagkatao. Ginoo, Sullivan, maya-maya lang. Nag-pipe up si Jared habang iniinom ang pil na dinala niya. Ito ang tableta. Ginawa ko para sa iyo. Magiging maayos ang iyong katawan pagkatapos mong inumin ito. Ang kagalakan ni William sa pagkuha ng tableta ay mas malaki kaysa noong natanggap niya ang ginseng mula kay Frederick. Kung tutuusin, batid niya ang kakayahan ni Jared. Ang mga tabletang ginawa ng binata ay maihahambing sa bato ng pilosopo. Matapos matanggap ang tableta, hindi nagdalawang isip si William na lunukan ito. Namuo ang galit sa puso ni Frederick nang makita niya kung paano mas pinili ni William ang itim na tableta kaysa sa kanyang 1,000 taong gulang na ginseng. Ginoo, Sullivan, bakit ka masaya sa isang itim na tableta? Ang aking ginseng ay mas mahusay kaysa dito. Reklamo niya. Ang bakas ng displeasure sa boses niya ay hindi maitago. Nang magpapaliwanag na sana si William, pinigilan siya ni Jared sa pamamagitan ng panunuya. Sino ang nakakaalam kung ang iyong 1,000 taong gulang na ginseng ay peke o hindi? Nangunot na sagot ni Frederick. Anong ibig mong sabihin dyan? Nagbayad ako ng mahigit 1,000,000 para dito. Kaya wala. Para na maaaring ito ay isang pekeng. Ipinakita ko sana ito sa iyo ngayon kung hindi ako nag-aalala na baka tumakas ito pagkatapos ko. Buksan mo yung box. Tumawa sina Jared at Josephine nang marinig ang kanyang mga sinabi. Hindi sila makapaniwala na naisip ni Frederick na ang ginseng ay may espiritualidad at maaaring makatakas. Hindi banggitin
Ang nakakabaliw na mababang presyo na binayaran niya para sa 1,000 taong gulang na ugat ng ginseng. Pagkatapos ng lahat, ang daang taong gulang na ginseng, reishi mushroom, at iba pang mga halamang gamot na inihanda ni Josephine ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon. Kahit na ang nag-iisang pildores na ginawa ni Jared para kay William ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Bakit kayo tumatawa? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Frederick. Pilit na pinipigilan ni Josephine ang pagtawa habang nagtanong. Frederick, tumingin ka ba sa loob ng kahon noong binili ito? O kinuha mo na lang ng ganyan?